Hello everyone. Morning po. Morning. It's good to be in the house of the Lord. Amen po ba? Amen. So, I would just like to share my devotion for today. Napakaganda rin po nito, especially sa nowadays na napaka-accessible na ng mga shopping apps sa atin. So, tanong ko lang po, meron po ba ditong nakapag-shopping sa Shopee or sa Lazada o sa Temu o sa Shein recently? Okay lang po. You can be honest. Ano yun? Wala ako niyan. So, either Shopee or Lazada, Shein, or Temu. Meron po ba? Meron po bang Sige, pataas pa rin yung kamay natin. Sana all. Joke lang. Yun nga. Yun, medyo ganun related doon sa doon ang aking gustong basahin na Bible verse. So, let me just read to you Luke chapter 12 verses 13 to 50. The parable of the rich fool. But this is just yung parang first part lang nito yung sinasabi ni Jesus. So, someone in the crowd said to him, kay Jesus, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." But he said to him, "Man, who made me a judge or arbitrator over you?" And he said to them, "Take care and be on guard against all covetousness, for one's life does not consist in all the abundance of his possessions." So, dito po sa verse na to, parang ang nangyayari po dito is meron pong tao sa crowd na nagsabi kay Jesus na, "Teacher, Rabbi," usually na tawag nila kay Jesus, di ba? "Pwede bang sabihin sa kapatid ko na hatiin itong inheritance namin?" Parang gano'n. So, tapos sinabi ni Jesus, yun nga, "Man, who made me a judge or arbitrator over you?" And he said to them, yun, "Take care and be on guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions." So, siguro po parang napakagandang reflection po na to nowadays, especially na I've heard stories, or actually kami rin mismo, dun sa family ko, parang nagkaroon ng struggles regarding sa lupa. Yung parang alam niyo yun, yung parang kapag merong family member na nag-pass away, gano'n, tapos merong pamana, parang lagi ang gulo ng family, no? Laging parang may away, laging may parang paminsan nga we hope talaga na hindi, pero sometimes meron pa mga patayan regarding land, di ba? Pero if you think about it, lupa lang yun eh. In the end of the day, after a while, di ba, we too will also pass away. And dun sa lupa na yun, hindi ko alam kung dun tayo lilibing or somewhere else. Pero lupa lang siya. And parang napakagandang reminder nito for us to look at the things that are beyond. And to not just consider the things that material. Let's be honest din, mahalaga pa rin naman ang mga bagay na ginagamit natin every single day. Pero napakagandang reminder lang to ni Jesus for us to be on our guard against covetousness. Pwede din natin sabihin jealousy or envy or anything that may yun na yung mag-take up ng mind natin above all things. So especially ngayon, dito sa church ngayon, parang napakaganda na we can always parang forget about our every single day lives and just focus muna tayo kay God on times like this. Huwag mo natin isipin yung mga Lazada na package na makukuha natin mamaya, gano'n. Although honestly ako din meron, di ba? Lahat naman din tayo gano'n. And wala naman sinasabing Bible na masama yun. Pero it's just a good reminder for us to remember that Jesus Christ is more important than all of those things. Our heavenly lives, ating eternity, salvation, and the heavenly things na in-establish ni Lord Jesus here, such as church, and such as our church family, is more important than these things. So, mag-ingat lang tayo. Next time na nakita natin, uy, ganda naman ang kotse niyan, gusto ko ng ganyan din, di ba? Parang gano'n. I mean, hindi naman masamang mangarap, di ba? Pero, parang reminder lang sa atin ito na napaka-blessed din natin that we are alive, that kung meron tayong good health, kung meron tayong trabaho, all of those things, pangarap ng ibang tao actually. If we have children, or sabihin natin, we have family that are close to us, those are really good blessings already. And those are things to be thankful about, di ba? And let's just be careful and be on our guard na huwag tayong parang maging, what do you call this? Parang masyadong obsessed or tinitignan yung mga bagay na meron yung iba at wala tayo.
Yun. So, reminder din sa akin yun na hindi ko kayang bumili ng iPhone 18. Ganun. Di ba? So, yun. I hope that that was able to bless you. I would like to request everyone to please stand up. Let's just pray. Father, Lord God, we humble ourselves before you. Maraming salamat po sa araw na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po, Lord God, for this time for us to be able to worship you in spirit and truth. And Lord God, thank you for your word, for reminding us that our lives are more than the material things that we have. Our lives are more than just our money, our possessions, and all of these things, Lord God, that you have given us on earth. Lord, remind us again, constantly, to look at the giver and not at the gifts, Lord God. For all that we have, Lord God, is nothing if we do not honor you, if we do not put you first, and if you are not our God above all of these things. We ask forgiveness for our sin. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa mga kasalanan na nagawa po namin. Linisin niyo po ang aming puso't isipan, Lord God, and allow us to hear your word today, that we may be able to worship you in spirit and in truth. And truthfully, Lord God, despite of all of our weaknesses, we ask forgiveness, Lord God. We ask, Lord God, that you will continue to remove any envy, any jealousy from our hearts. And allow us, Lord God, to rejoice only and be glad and be grateful for the salvation that we have in you, Lord Jesus. For eternity is ours through you, Lord Jesus, what you've done. Allow us to rejoice, and may you be the one glorified today. May your word be spoken today. May you please break our hearts, Lord God. Allow us, Lord God, to hear your word as it truly is, Lord God, to us. And allow us to be moved. Allow us, Lord God, to repent, to change our lives according to your will, Lord God, that we may become more like you, Lord Jesus. We lift you up all of these things. Tago niyo lang po, Lord God, ang aming pastor sa inyong likod, Lord God. Tago niyo lang po ang worship team behind you, Lord God. There need be no other to be glorified than you, Lord Jesus. And all the glory, honor belong to you. In Jesus' name. Good morning po sa ating lahat. It's good to be in the house of the Lord. Tama yung staff na nila namin sa ating masyado na hindi naman masama mag-isip ng ibang bagay. Basta lang makapag-isip. Importante, nandito tayo sa church ngayon. So let us all focus on the Word of God and Jesus alone. So handa natin po natin sa mga kantang na yun kasi maganda line-up natin. Habang hindi karapat-dapat pagkakulan ng pagkat at bagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at kaglisan.
di karapat-dapat pag-upuran ang iba at wagas mo pagsinila. Habang walang kakayanan, masuklihan ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napaniran ang kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nawahiran ng kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo.
song. You bring new mercies with every rising sun. How long, oh Lord, how long, till your glory fills the rise, and our faith is turned to sight, till
adversities, Lord God, through storms, through our worst days, Lord God, and our worst nights, Lord God. We will always wait, Lord God, for your coming day, Lord God, that you will arrive, Lord God, and save us, Lord God. We thank you, Lord God, and we also pray, Lord God, that today's words will be enlightening, Lord God, to our lives, Lord God, and may your words, Lord God, be always in a part of our lives, Lord God. We thank you, Lord God, is our prayer. In Jesus' name, amen. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Yan. Kamusta po kayo? Praise the Lord. Tayo po ay muling magkakasama. First Sunday na po ng August. Ang bilis. Ilang buwan na lang. Ay, bear month na naman tayo. Next month. No, pero marami pa akong darating na bagyo. Kaya yun po yung ipag-pray po natin na huwag po tayong tamaan. Kasi yung kaninang napakinggan ko, nasa Bicol lang si Luis, no, yung bagyo natin yun, pero mahina naman po siya. So, sige po, yan. Namatay yung isa. Yan, sige po, kulang po kayo, meron po akong upuan dito sa unahan. Para pakaliwanag dati. Okay lang po, okay lang. Okay. Yan. So, bago po tayo mag-aral po ng salita ng Panginoon, ay pakitignan niyo po muna yung mga katabi nyo. Pakibati. Ayan. Kasi 1 week kayong hindi nagkita. At yan, nagkita kayo. Mahalaga po na we greet yung ating mga kapatid sa katabi natin o nasa likod natin. So, sa umaga pong ito ay mag-aral po muli tayo ng salita po ng Panginoon. So, manalangin po muna tayo mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw pong ito na pinagkaloob po sa amin na sa isang linggong nagdaan, iningatan niyo kaming lahat, ginabayan, inilayo sa anumang kapahamakan at mga sakuna, binigyan ng kalakasan, pinagpala, at tinulungan mo rin kami, Lord, sa lahat ng mga naging sitwasyon po namin. At yun po ay pagpapatunay ng kabutihan mong hindi nagbabago sa amin. Ang biyaya mong hindi nagbabago, ang awa mong hindi nagbabago, ang katapatan mong hindi nagbabago. Kaya maraming salamat po, Lord, dahil muli ay narito kami upang maglingkod, manambahan, magpuri, magpasalamat sa iyong dakila at katas-taasang pangalan. Sa aming pong pag-aaral muli ng iyong salita, Lord, bigyan mo kami ng kaunawaan, bukas sa puso at isipan, at kausapin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Banal na Espiritu Santo, kayo po nawa ang gumabay sa aming pong lahat. Nanawa ay itong mga salita mo ng buhay, pag-asa, at liwanag ay magbigay sa amin ng katagtagan pa at paglago pa at paglalim pa ng aming pananampalataya. Kaya maraming salamat po, Panginoon, at ikaw lamang po ang maluwalhati at maparangalan sa aming pong kalagitnaan. Ito po, Diyos, ang aming samudalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Makikiinom po muna ako sa saglit. Kanina po kasi hindi ako naka-jacket. Bigla akong gininaw ngayon. Hindi ko alam kung masama pakiramdam ko, malamig. Malamig po ba yan ko natin? Hindi naman. So, ibig sabihin, may sakit ako. Hindi normal yung pakiramdam ko. But anyway, so, tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon sa umaga po ito.
Napakaganda po ng ating pag-aaralan po ngayon. At kung nandito po kayo last week, maganda rin po yung ating pinag-aralan. Ano po yung pinag-aralan po natin last week? Yan, yung kahalagahan ng ating pagpapalakas sa isa't isa. Encourage one another. Na meron talagang urgency kung bakit kailangan natin ng encouragement. Kasi nga po, tayo po nasa mundo na kung saan ay napakagulo, mahirap, di maintindihan, at maging tayo subject doon na kailangan natin ng tao na magpapalakas sa atin, gagabay sa atin, o makikipag-usap sa atin para tayo ay i-enlighten o bigyan ng direksyon sa tulong ng Panginoon. Di po ba? Kaya nga po, napakahalaga na magawa natin ma-encourage yung bawat isa na naandun yung ating presensya, naandun yung ating salita, naandun po yung ating gawa. At tandaan po natin, ultimately, ang Panginoon, Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang salita, ang laging nag-encourage sa atin. Amen? Kaya po tayo ngayon ay naririto. Dahil yung salita ng Panginoon na pinag-aaralan po natin araw-araw, kung nagbabasa tayo ng Bible, yung salita ng Panginoon na ating napapakinggan pag Wednesday, Friday, and Sunday, na-encourage po tayo doon. At yung mga tao na nakakausap po natin, na ginagamit ng Panginoon, na-encourage po tayo doon. At sana nga po ay hindi po tayo naging discouragement sa mga tao. Di po ba? Mahirap po kasi yun pag yung ikaw ay discourager o katipisuran ka. Sabi ng Panginoon, mabuti pa sa iyong talian ka sa leeg ng gilinyang bato. At sabi doon, itapon ka sa gitna ng dagat. Ganon katindi po yung judgment ng Panginoon, mga kapatid, kapag ikaw ay hindi encourager o hindi ka encouragement, kundi ikaw ay pabigat o katitisuran sa kapatiran o sa pamilya ng Panginoon. Kaya magkaroon po tayo talaga ng examination o reflection. Are you an encourager o an encouragement sa asawa mo, sa husband mo, sa wife mo, sa anak mo, sa pamilya mo? Are you an encouragement? Or sila ay nadi-discourage dahil sa iyo? Kapag ganun po ang nangyayari at ikaw sila ay nadi-discourage, malaki po ang pananagutan mo sa Panginoon. Diba? Kaya pag-pray natin yung heart natin, yung ating pamumuhay, yung ating pananalita. Baka mamaya may mga natitisod po sa atin. Tanungin natin ang sarili natin, tingnan natin yung sarili natin sa liwanag na salita ng Panginoon, at ipag-pray talaga natin na, Lord, pakita mo sa akin yung mga bagay na dapat kong makita, na dapat kong ituwid sa aking sarili, nang sa gayon ay maging pagpapala ko sa lahat ng tao. Amen? This morning po ay napakaganda po ng ating pag-aaralan. At excuse me. Another lesson po na nawa ay tumatak po sa atin na pinagabatan po natin, carry each other's burden. Sabihin nga po natin, carry each other's burden. Carry each other's burden. Tapos tingnan mo yung katabi mo, kung asawa mo niya, kapatiran, yan. Praise God. At yung ating mga talataan ay nasa Galatians chapter 6, verse 1 to verse 5. Pero ilan lang pong verse ang titingnan po natin dito at marami tayong mga verses na titingnan. Now, sabi po sa Galatians chapter 6, verse 1, sabi ni Pablo, brethren, brothers, if anyone is caught in any transgression, ikaw, you who are spiritual, should restore him in spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he is deceiving himself or deceive himself. Tanggapin po natin yung katotohanan, mga kapatid. The word burden ay nakakatakot na salita.
Tama po ba? Marami po bang dala-dala kayo ngayon na mabigat? Na burden? Kayo ba'y nabibigatan ngayon? Sabi nga po, burdens are weighty and can bring worry, doubt, fear, and sadness when we experience. Ito po yung dinadala talaga ng mga daladalahin po natin o burdens. Lalo na po kapag ito ay mabigat, malalim, mahirap, it can bring worry talaga. It can bring doubt. It can bring fear. It can bring that sadness, mga kapatid. Ang katotohanan, ayaw po talaga natin na magkaroon tayo ng burden eh. Diba? Sino dito gustong laging may burden? Taas ang kamay. Sino dito ang gusto walang burden? Diba? Totoo naman, ayaw talaga natin ng burden. Kasi ang hirap po niyan. Pero, ang realidad ng buhay, hindi po talaga tayo makakatakas. It's one way or one another, mga kapatid, na ikaw ay pabigat o burden, o ikaw ay burden bearer. No? Mga kapatid, yung grupo namin po ng mga pastors, ng elders, ng Brother Joey, ng Brother Brian, si Brother Seri, saka kanya-kanya namin asawa, si Brother PJ, saka mga pastors natin sa Kawit, no, sa Dasma, saka sa Big City, may grupo, GC kami, ang tawag po ay burden bearers. Doon po namin pino-pour out ang aming mga pag-iyak, aming mga sitwasyon, mga pagpapala din. Doon po, nag-usap po ang mga leaders po natin pag nag-schedule po ang ating senior pastor. At mahalaga po ito, mga kapatid. Sabi nga po, we don't want to be a burden to another person. And we don't want others to see the burden we are carrying around. Diba? Ikaw ba gusto mo yung nakikita ka ng mga tao sa paligid mo na sobrang bagsak yung mukha mo? Na sobrang parang haggard ka na, depressed ka na kasi ang bigat ng dalahin mo. Kasi ang tigas ng ulo ng asawa mo, ang tigas ng ulo ng anak mo, diba? Ang tigas ng ulo nyo, mag-asawa, no? At pabigat kayo sa anak nyo, ang tigas ng ulo ng mga kasama mo sa trabaho, ang tigas ng ulo ng kapatiran. Diba? Kaya na, minsan ayaw nating ipakita na bigat na tayo. Why? Kasi nga ho, usually ay gusto natin makikita tayo okay. Diba? Gusto natin makikita nila tayo na, oy, ang tatag ni Sister Marisol. Diba? Oy, ang tatag ni Sister Maripic. Ang tibay ni Brother Brian. Pero the reality, merong ongoing battle, no, na tayo po ay pinaglalabanan. But the good thing is, mga kapatid, one of the beautiful things about being a Christian is that you are not alone. Amen? Hindi tayo nag-iisa. Oo, meron tayong pinagdaraanan sa puso natin, sa isip natin, no, nahihirapan po tayo, pero tayo ay mananampalataya. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay may pamilya at yun ang church na dinala ka ng Panginoon. And God intentionally connects you with other believers, and one of the reasons is so that we can strengthen and encourage each others. Lalo na sa panahon na burden ka na. Right? Kaya nga, one of the ways we do this is by bearing each other's burden or taking up the cross for someone else. At ito ay tinuturo po ng Biblia sa atin. At ito nga po yung binabasa po natin ngayon. Sabi sa Galatians, chapter 6, verse 1, ang konteksto po nito, mga kapatid, malapit na po si Paul na matapos sa sulat niya sa Galatia kasi may issue po dito na mga Judaizers na nagtuturo ng mali, na pinapalitan nila yung tamang aral patungkol sa salvation. At may mga tao din dito sa Galatia, mga kapatid, na namumuhay sa kasalanan. Kaya naman, ang pinapayo, tinuturo ni Pablo dito, no, kung talagang tayo ay tunay na kapatid,
kapag meron tayong kapatid na nakita natin, napatunayan natin, nahuli natin na gumagawa ng kasalanan, we should restore him or her. Kasi yung makita mo, yung kapatid na nagkakasala, it's a reflection of burden po yun. Diba? Burden po yun, mabigat po yun. Na meron kang kapatid na naliligaw ng landas o hindi gumaganap sa kalooban ng Panginoon at makakasira sa kabuuan ng pamilya ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo dito, mga kapatid, kung meron kayong kakilala o nakita na kapatiran, ay i-restore nyo siya. Abutin nyo siya. Kasi ang pinaka-context nga dito ni Pablo na sabi ay tungkol sa burden na kapatiran o burden natin sa kapatiran na namumuhay sa kasalanan. At mamaya i-elaborate po natin yung iba pang burden po niya. Kaya sabi niya doon sa verse 2 o verse 1 pa lang, i-restore natin yung kapatid natin na nahihirapan at may burden o nabubuhay sa kasalanan in the spirit of weakness at mag-ingat po tayo sa ating pong pakikipag-usap o pagre-restore sa Kanya. Why? Sabi po kasi doon, so that you also are not tempted. Kasi minsan po, mahirap po makipag-usap sa mga taong i-confront mo o care-front mo. I-confront mo yung kanyang kasalanan. Kasi pwede siyang mag-deny, pwede kang sabihin niya sa'yo na napaka-judgmental mo, brother, sister, pastor. Hindi naman totoo yan eh. Pero marami ng ebidensya, pero kung deny pa rin ang deny. At bandang huli, magagahanin pa siya sa'yo. At ang mabigat doon, kapag siya po ay nagalit at di siya nagpaturo, nagpatama, lalayo na siya sa church. At yun po ang malungkot, mga kapatid. Diba? Kaya nga sabi ni Paul, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Ano po ba, mga kapatid, ang ibig sabihin ng bearing one another's burden? Sabi nga po sa Grego, the word to bear in the Greek can mean to take up or to carry away. The word burden can also mean weight o bigat. Pag tinignan po natin yung pinaka-context nga na sinasabi ko sa inyo, it means we should be taking up or carrying away the weights that others are carrying. May kilala ka ba ngayon na siya ay bigat na, hirap na, at gusto mo siyang tulungan na buhatin o matulungan ng kahit papano na magpapagaang yung kanyang dala-dalahin? May kilala ka ba ngayon? Pamilya mo ba yon? Nanay mo ba yon? Tatay mo ba yon? Kapatid mo ba yon? Kamag-anak mo ba yon? Katrabaho mo ba yon? Kapatiran ba yon? O ikaw yon? Di mo ba? Sinasabi lang ako dito, mga kapatid, no one should ever go through a situations alone. Kasi nga po, we are a family in the church. Amen? Pamilya po tayo dito. At wala dapat na makakaramdam sa loob ng pamilya ng Panginoon na siya'y nag-iisa, wala siyang kasama, wala siyang katulong, walang gumagabay sa kanya, lalo na sa panahon na mabigat ang kanya o kanilang pinagdaraanan. Sana ho, very sensitive tayo, mga kapatid, sa isa't isa. May mga kapatiran tayong di nakakaatin ng matagal. Are you sensitive of that? Diba? May mga kapatiran tayo na hindi na natin nakikita sa church. Anong ginagawa natin? Ay, trabaho naman ni pastor yan at ng elders natin. Iyan na silang mag-follow up dyan. Tama naman po yun. Isa yun sa work po natin. Pero pamilya po tayo dito, mga kapatid. Right? Pamilya po tayo dito, dinala tayo ng Panginoon dito sa lugar pong ito, kahit iba't iba yung pinanggalingan po natin. Kasi nga, binuo niya tayo bilang kanyang mahal na pamilya.
At wala dapat sa ating makakaramdam na kahit nasa loob siya ng church ay nag-iisa siya o parang tawag doon, out of place siya. Hindi po dapat makaramdam tayo ng ganun. At hindi natin dapat maparamdam sa kapatiran o sa isa't isa yung ganoong pakiramdam. Tama po, mga kapatid? For every person, mga kapatid, tandaan po natin, kasama po tayo doon, there will come a time or a point in his life when he or she are overwhelmed by the weight of life. And in those moments, brothers and sisters, you will be grateful that there is someone there to help you carry that weight. Right? Magpapasalamat ka sa mga moment na overwhelmed ka na sa bigat at hirap ng sitwasyon mo kasi may biglang padadala ang Panginoon na mga tao para ikaw ay kamustahin, ipag-pray, i-encourage, at palalahanan ng salita po ng Panginoon. Nagpapasalamat po ba kayo? Pag biglang may nag-message sa inyo at kinakamusta kayo? Diba? Tapos sasabihin sa inyo, kamusta ka? Lalo na yung yung matagal na hindi naman talaga kayo close. Tapos biglang magme-message sa iyo, "Hi sister, hi brother, kamusta ka?" Siyempre, sasagot ka, "Okay na mo," kahit di okay. Di ba? Kasi natutuwa ka dahil nag-message siya. Unexpectedly, at hindi naman kayo close, pero nasa church kayo. Pag sumagot kang okay, ito yung next niyang message. May pera ka ba? Yun ang mabigat. Yun ang mabigat. Pero po mga kapatid, joke lang po yan, joke lang. Magpasalamat po tayo pag may mga ganoong kapatiran. Na nagme-message sa atin, kinakamusta tayo, kung anong pwede niyang ipaglingkod o ipag-pray sa iyo. Kasi, yun ay tunay mong kapatid. Yun ay kapatiran na nagmamahal sa iyo. Isa sa kapatiran, sa dami ng kapatiran na nagmamahal sa iyo. So tanong mga kapatid, why we should carry each other's burden as a Christian? Bakit nga ba talaga kailangan nating dalhin ang isa't isa? Ang bigatin, dalahin, mga sitwasyon ng isa't isa. Una po, because we follow Christ's example. Ito po yung pinakamatinding dahilan. Christ carried the burden of our sins. Right? Si Lord mismo, pinadala ng Diyos Ama dito sa lupa. Binigay niya ang lahat-lahat para sa atin dahil sa ating hopeless, helpless, na kalalagayan. Dahil tayong lahat ay punong-puno ng bigat at pagkaalipin at hirap ng kasalanan. Tama po? Meron po bang perfecto dito bago pumunta sa church? Lasang kamay? Wala, di ba? Lahat po tayo, mga makasalanan noon. At salamat sa Panginoon dahil nakita ng Diyos Ama ang lahat ng ating mga kalalagayan. Pero siyempre, hindi niya lang nakita yung ating mga kalalagayan. Gumawa siya ng paraan para sa ating mga kalalagayan. At ang pinakamatinding paraan niya, ipinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. At sa kanyang pagdating, hindi po siya nagtayo ng reliyon, hindi siya para maging sikat lang, hindi lang para magkaroon ng Pasko at mahal na araw, naparito siya mga kapatid. Para yung bigat ng buhay po natin na walang pag-asa, walang direksyon, walang kabuluhan, walang liwanag, ay bigyan niya po ng buhay, direksyon, halaga,
at liwanag. Amen? Di po ba napakatindi po nun? Kaya sabi po ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, "For He made Him who knew no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God." Siya na perpektong anak ng Diyos, banal, matuwid, ginawa na makasalanan para sa ating kalalagayan. Ang tawag po doon, the great exchange sa theology. Yung dapat tayo yung parusahan sa krus, tayo dapat yung mamatay, dapat tayo yung maghirap, pero lahat, si Jesus na ang gumawa for all of us. Amen? Kaya isang napakalaki pong sakripisyo ang ginawa ng Panginoon Hesukristo sa pagsunod ng Ama. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 3 verse 13, "Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree." Pag ikaw noon pinako sa krus, sa Roman judgment, ikaw ay isang pusakan na kriminal. Pero yung anak ng Diyos Ama na perpekto, banal, ginawang pusakan na makasalanan para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Para makalaya tayo sa kasalanan, matanggal yung hirap ng kasalanan, yung bigat ng kasalanan, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at maligtas tayo doon sa kapahamakan sa impyerno. Isa po mga napakalaking pagpapala noon, mga kapatid. Andiyan po ba kayo? Diba? That is why we should have the mindset to bear the burdens of everyone or one another, because Christ first carried our burden. Siya ang unang gumawa, nagpakita ng halimbawa na dinala niya, tinanggal niya, pinagaang niya ang ating pong buhay sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo. We are not Christ in this life, but we are Christ representatives. We are Christ ambassadors. Christ bore our burdens, so our desire is to bear the burdens of others. Amen? Do you desire to carry the burdens of our brothers and sisters? Nagnanasa ka ba, nagpe-pray ka ba na, Lord, help me to be a blessing sa kapatiran na nakakasama ko o mamimig ko. Na kahit anong bigat ng kanyang kalalagayan, pag na-meet ko siya, mapagaang ko man kahit konti ang kanyang o kanilang sitwasyon. Are you praying for that? Diba? Kaya mahalaga po dito mga kapatid, pagkatapos po natin ng church, magkamayan tayo, magkamustahan tayo, magkwentuhan tayo, huwag kayong magmamadali na uwi ka agad. Diba? Kaya minsan meron tayong family gatherings o family Sunday. Kasi nga doon tayo talaga nag-spend ang time dito sa church, magkwentuhan, mag-sharing. Para malaman natin kung ano ang mga sitwasyon. Kaya meron din tayong DAG. No, sana yung mga DAG leaders, nakakamusta nyo yung mga DAG nyo. At kayo naman mga kinakamusta ng mga DAG o mga leaders nyo, mag-respond naman kayo. Huwag kayong mga sinners. Tagatingin lang pero hindi nagre-reply. Nag-sin lang pero hindi nag-reply sa pangangamusta ng leader. So, isa ho sa dahilan na mabigat, mga kapatid, at pinakamahalagang dahilan, bakit tayo dapat pagdalahan ng ating mga burden o mga bigating sitwasyon na mabigat sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Kasi mismo ang Panginoon, siya yung nagbigay ng isang matinding halimbawa na dinala niya tayong lahat, yung ating kalalagayan, dinala niya sa krus ng Kalbaryo, yung ating kalalagayan,
para magkaroon po tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Mula dito hanggang sa langit. Amen? Ba? Pangalawa po, why we should carry each other's burden as a Christian? Sabi po doon, to fulfill the law of Christ. Sabi po doon sa verse natin, di ba? Verse 1 to verse 2, Brethren, if anyone is taken in a sin, you who are spiritual, restore such as one in the spirit of meekness, considering yourself, so that you are not tempted. Verse 2, bear one another's burden, so fulfill the law of Christ. Diba? Kapag nagagawa po natin, nadalahin, pag-aagin, ma-encourage, matulungan yung ating mga kapatid, nagagawa po natin kung ano yung utos ng Panginoon. Right? At napapatunayan na talagang mahal natin si Lord at mahal natin ang kapatiran. Kaya nga kapag tayo po ay may mga kapatid na nagkakasala o nahulog sa kasalanan, magpe-pray po talaga tayo dapat lahat, church. Hindi natin binobroadcast yung mga kapatirang nahulog sa kasalanan. Pero kung may alam ka na kapatiran na nahuhulog sa bisyo, sa kasalanan, o sa iba't ibang mga gawa ng pagbalik sa mundong ito, isa sa napakahalaga ay pag-pray mo siya. Isa sa napakahalaga ay makamusta mo siya. Isa sa napakahalaga, maramdaman niya doon sa struggles niya yon na merong tao at kapatid na mararamdaman siya na handang makinig sa kanya at tumulong sa kanya. Sometimes kasi mga kapatid, hindi tayo nagiging maingat. Pag nalaman natin yung kasalanan ng kapatid, talaga, pastor, ganun talaga. Sisimula na yung marites spirit. Di ba? Nabibigla ka. Kapag nakita mo na ganito, kagrabe pala yung ginawa ng kapatiran. Pero alam niyo po, mga kapatid, pag tayo po nagkakasala, hindi na po nagugulat si Lord. Bakit? Alam niya na po, magkakasala tayo eh. Kasi nga, maalam siya sa lahat, omniscient God siya. Yung kasalanan mo ngayon, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, sa susunod na taon, kung buhay ka pa, alam na po ni Lord yun. Hindi na po siya magugulat. Pero ito po yung pinakamaganda. Binayaran na po ng Panginoon yun sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya na mga kapatid, napakahalaga that we always exercise the law of Christ para hindi tayo maging judgmental. Ano po yung law of Christ? Ito po yon. John chapter 13 verse 35. Isa po sa law ng Panginoon. A new commandment I give to you, that you love one another just I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples if you have loved one another. Ito po yung pinakamataas sa command ng Panginoon, mga kapatid. At kapag nagagawa po natin to, kasunod na po yung ibang command ng Panginoon. We can really fulfill the law of Christ, mga kapatid. At napakahalaga po nito na pinagpe-pray po natin, na magawa po natin. Sometimes po kasi, meron tayong kondisyon para mahalin natin yung ating kapatid o yung ating kapwa. Pero tandaan po natin, the love of Christ is unconditional. Gaano man kabigat, kalaki ang ating naging kasalanan, kaya siyang patawarin ng Panginoon at linisin. Kapag siya ay tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diba? Kapag po dinadala natin ang bigat at dalahin ng ating mga kapatid at tinutulungan po natin sila, we fulfill the law of Christ at napapatunayan po natin that we have a genuine
love, and faith for God. Na talagang binago ka na ng Panginoon. Amen? Na hindi ka na judgmental, hindi ka mapanghinala, hindi ka masalita ng hindi maganda. Every time na may maririnig ka lang kang pangit o nabalitaan kang hindi maganda sa kapatid mo, ang unang-unang mong gagawin, maawa sa kanya, mahabag sa kanya, at ipag-pray mo siya at gagawa ka ng paraan para abutin siya at ano ang pwede mong maitulong. Amen? At sana po nagagawa po talaga natin yun, mga kapatid. Sabi po ng Romans 12 verse 10, love one another with brotherly affection. Sabi po dito sa ESV, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. No, sabi din po ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 12, and may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all as we do for you. Kaya pag-pray po natin na mag-abound pa ng mag-abound o lumalim pa ng lumalim, lumago pa ng lumago ang pag-ibig natin sa isa't isa. Amen? Again, tignan mo nga yung katabi mo. Kaya mo bang mahalin yung kapatid mo niya? Hindi mo siya ganun kakilala. Pero baka mabalitaan mo ang mga sikreto niyan at mga dilim niyan dati sa buhay. Matakot ka at layuan mo siya. Yung darkest light niya dati. Pero katabi mo, siya yan, dati pala siyang killer. Di ba? Dati pala siyang napakatinding marites. Katabi mo ngayon. Pag nalaman mo kayang gano'n siya, at gano'n yung ugali niya dati pamumuhay, can you still love him or her? Dapat, mga kapatid. Okay? Pangatlo na dahilan, mga kapatid, bakit natin kailangan pa rin madalhin ang burden o mga daladalahin at tigatin ng isa't isa because we represent Christ into this world. Kasi, mga kapatid, nire-represent natin, pinapakita natin si Kristo sa pamamagitan, ano yun? Pinapakita natin sa mundong ito na yung community o yung family of God is so different sa mga grupo at mga reliyon na meron sa mundong ito. Right? Kung sinasabi natin, isa tayong Christian church, hawak natin yung mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Right? At nag-aaral tayo patuloy ng salita ng Panginoon, pero tayo dito nagsisiraan. Diba? Nagbabackfight. Anong mangyayari po? Maire-represent ba natin si Kristo bilang church, bilang community of the Christian sa ating community sa Acacia, sa ating bang pamilya, sa ating kapatiran sa lugar po ng Boston? Maire-represent ba natin ang pangalan ng Panginoon if we are not carrying each other's burden because nagsisiraan pa ho tayo? Tandaan po natin, one of the traits and evidence that we are truly a followers of Christ is how we take care of one another, especially when we have a big burdens or trials. Amen? Lalong nasusubukan ang pagkakapatiran po natin at ang patotoo natin sa isa't isa kapag meron ang isa't isa na mabigat na mga dalahin o ang church na mayroong mabigat na dalahin. Dito lalo natin dapat pinapakita ang pagpapahalaga, pagmamahal natin, pagdamay natin sa isa't isa. Amen? Kasi tayo po yung ilaw, asin at ilaw ng mundong ito, mga kapatid. That's why in our relationship with each others, we declare and show to others how different, how deep, and how close we are as the children or family of God.
mas lalo nating minamahal ang church. Mas lalo nating minamahal ang kapatiran. Mas lalo nating minamahal ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga leaders po natin na nag-aalaga po sa atin. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 20, "Now then, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we beg people on Christ's behalf to be reconciled to God." Kaya nga po, napakahalaga na maayos yung relationship natin. Napakahalaga na pag may na-invite tayo sa church na mga kapitbahay, makikita nila na masaya tayo. Diba? Makikita nila na nagmamahalan tayo. Makikita nila na dadamayan po tayo. Kasi ito yung sinasabi natin sa mga taong nasa labas na gusto nating dalhin sa Panginoon. Na tayo ay representative ng Panginoon. At talagang sa buhay po natin bilang mga pagkakapatid, wala pong iwanan. Sa Mindanao po, lagi po namin sinasabi ito sa mga pastors natin. Walang iwanan. No, kahit na anong sitwasyon ng mga pastors natin doon at problema doon sa Mindanao, sabi lagi nila Pastor Jeff, ni Pastor Francis, Pastor Ray, walang iwanan. Maliban na lang ikaw ang mag-iwan. Ikaw ang magdesisyon na mag-iwan. At sana po sa church po natin ganoon, wala po tayong iwanan. Amen? Maging solid lalo tayo bilang isang pamilya ng Panginoon dito po sa Acacia, mga kapatid. Kasi nasa atin po ang Panginoon. Alam niyo naman po kung paano ko po kayo kinakamusta, mga kapatid, kapag ako nag-church sa inyo, nagme-message sa inyo. Diba? Hindi ko naman kayo pinapagalitan. Kinakamusta na lang kayo at malinis ko sinasabi na miss namin kayo sa gawain, kapatid. Hindi po ba? At dapat po tayo po ganun. Pinagpe-pray natin at pag kinamusta, Sis, Brad, kamusta ka na? Na-miss namin ikaw nung last Sunday sa gawain. Di ba masarap pakinggan yun? Yung message na ganun. Hindi yung i-message mo kapatiran, hoy, ano na naman ang ginawa mo? Nagpakabuyat ka na naman? Diba? May inuna ka na naman bagay? Baka hindi ka nakasamba? Nagbisyo ka na naman ba? Judgmental yung pangamusta mo. Sa palagay mo, yung pangamusta mo, magiging blessing ka? Hindi na lalo babalik yung kapatiran. Diba? Hindi ka kasi naging gracious. Hindi mo pinorbear yung kapatiran mo kahit alam mong may bisyo, pero hindi mo pinalampas Masyado kang naging straightforward and nasaktan yung kapatiran. Pero again nga po mga kapatid, we carry each other's burden because we want to represent Christ into the world. Nasa buhay natin ng church, kapag andito ka sa church, sa loob ng church, at nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, makikita mo yung buhay mo paano inaayos o inaayos ng Panginoong patuloy. Amen? Kayo po ba kung napunta kayo dito, nakita niyo po ng pag-ayos ng Panginoon sa buhay niyo? Meron po bang nagbago ang buhay dito? Kung hindi po nagbabago ang buhay niyo, pwede na po kayo magpaalam. At di kayo lumalago sa gawain ng Panginoon, wala kayong changes, hindi nyo naiintindihan ang pangangaral, hindi nyo nakikita ang kaayusan sa church, pwede po kayo magpaalam ng maayos, mga kapatid. Wala ang problema sa amin kung di po kayo nabe-bless dito sa gawain ng Panginoon sa Acacia. Pangalawa po, mga kapatid, paano ba natin magagawa na talagang dalhin at iparamdam ang ating pagdamay sa ating mga kapatid na may mga bigatin? How should we carry each other's burden? Ano ba yung mga kaparaanan o mga praktikal na bagay na dapat nating gawin para maparamdam natin na talagang mahal natin yung kapatid natin at dinadabayan po natin sila sa panahon ng kabigatan at hirap ng sitwasyon ng kanilang buhay. Okay? So una po mga kapatid, be available. Yan. Mahalaga po ito mga kapatid.
Kayo po ba, pag merong mga nagsabi sa inyong kapatiran, pwede ba tayo magkwentuhan naman? Anong nire-respond? Ay, pasensya na bro, sis, kasi dami kong ginagawa at busy ako, marami akong lakad. Hindi mo alam yung kapatiran yun. Ay, meron palang dalang-dalang mabigat. Nakaplano na pala siya na magpakamatay at inimit ka lang. At kung hindi mo siya pinagbigyan, tinanggihan mo siya, anong mangyari? Nagpakamatay siya. Sising ka ngayon. Ba? Ganyan yung nangyari sa Master Cutter eh. Ang mga Master Cutter na hindi makarelate yung iba. Diba? Namatay si Tonet ng bigla-bigla. Nakikipagkwentuhan pala, pero hindi nila alam mamamatay na pala that day. Iyakan yung mga kaibigan. Kasi nga, may mga tao, mga kapatid, at baka isa ka doon na nangangailangan ng oras mo. At kung sinasabi mong tunay kang kapatid, pamilya, sa gawain ng Panginoon, kapag bigla-biglang may nag-message sa iyo, mag-pray ka na. Lord, paano ako ma-minister o paano ako magiging pagpapala sa ganitong kabigat na ino-open ng kapatid ko sa akin ngayon. Diba? Mahalaga ho, bigyan mo sila ng oras. Make a commitment to them. Kasi nga, you are a burden bearer for your brother or for your sister. How can you say you are a burden bearer kung hindi ka available sa panahon na hiningi nila ng oras mo o panalangin mo o pakikinig mo? Tama po? Isa pong example, mga kapatid, na kwento ko na po yata po nung nakaraan. Nung si Moses po ay nakikipaglaban sa Amalekite sa Exodus chapter 17, makikita po natin yun. No, inutusan ng Panginoon si Moses na labanan yung Amalekites. Ano po? Dahil nga po inatake yung Israelites sa Rephidim. At makita natin, inutusan ni Moses si Joshua na labanan yung Amalekites. At ang sabi lang ng Panginoon, tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God, sabi ni Moses, in my hands. So Joshua put the Amalekites as Moses has ordered, and Moses and Aaron and Hur went to the top of the hill. Sabi po dito, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses grew tired, they took a stone and put it under on one side and the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with the sword. Kita niyo po? Nakipaglaban yung Israel sa Amalekites. Inutusan ni Moses si Joshua. E nangyari, sabi doon, pag tinataas ko yung kamay ko, mananalo yung Israelites sa Amalekites. E maghapon pala yung gera. Isipin niyo po yun. At salamat sa Panginoon dahil available yung dalawa. Si Aaron at si Hur. No? Anong ginawa ng dalawa? Naglagay po sila ng bato sa isa't isa, sa kabilaan. Right? Kaya nung nakaupo na si Moses at nakataas pa rin yung dalawang kamay niya dahil naging available yung dalawa niyang kasama, sila po ay nagtagumpay. Napakahalaga ng availability mo, kapatid. Kung sinasabi mong mahal mo ang kapatiran, gusto mong damayan sila sa kanilang sitwasyon, mag-commit ka ng oras sa Kanya. Right? Maglaan ka ng oras sa Kanya. Isa pa ang kwento, mga kapatid. Sa Mark chapter 2,
Alam na po natin itong kwentong to, chapter 2, verse 1 to 4. Meron pong pinupunta doon sa Capernaum na kung saan nandun si Jesus. Dahil yun po yung headquarters po nila. Pag dumarating si Jesus sa kanilang headquarters sa Capernaum, dumadami po yung mga tao. Nagkataon, sa sobrang dami ng tao, wala po makapasok. Merong 4 na tao na may buhat-buhat na paralitiko. Right? Hindi nila maipasok sa tamang pintuan yung kanilang kaibigang may sakit. Ginawa nila, binutas nila yung bubong para lang ibaba yung taong paralyzed at mapagaling ni Jesus. Kung di naging available itong 4 na ito para sa kaibigan ko nila, gagaling ba itong taong paralyzed na to? Hindi po. Pero thank God for their lives that they are available para buhatin yung kanilang kaibigan at dalhin sa paanan ng Panginoon. Kaya mo bang maging available, bumuhat ng bigat, ng may sakit, ng paralitiko, ng iba't ibang sitwasyon para sa kapatid mo? Kaya mo bang gawing available ang sarili mo para mapakita mo sa Panginoon unang-una na at pangalawa sa kapatid mo na ikaw ay tunay na kapatid na handang magbigay ng oras kapag kailangan ka niya. Amen? Pangalawa po, paano po natin gagawin? How should we carry each other's burden? At sabi nga po ni Dietrich Bonhoeffer, we must be ready to allow ourselves to be interrupted by God. And we must be ready to allow ourselves to be interrupted by our brother. No? Ang ganda po ng sinabi po niya. Isang German pastor. Na dapat tanda po tayo na hayaan ang Panginoon na interrupt yung ating buhay kapag kailangan niya. At dapat ready rin daw po tayo i-allow ang iba kapag nangangailangan yung iba nating kapatid. No? Kaya napakahalaga po ng availability. Pangalawa, hindi lang po availability ang kailangan po. Be a good listener din. Okay? So, available ka nga. Pumunta ka nga sa lugar. Nagsasalita o nagkikwento na iyak yung kapatiran na nagpapunta sa'yo. Ikaw naman, niisip mo, ano ba yung gagawin ko sa opisina? Ano ba yung trabaho ko? Tapos chat ka ng tiyan. Pero hindi mo narinig, naiintindihan, na dinadama yung bigat ng kanyang kalalagayan. What's the use of that? Diba? Andun ka nga. O, sige, punta ako dyan, Brad. Wait ka lang, ha? Pinag-wait mo, 1 oras pa, 2 oras pa. Tapos nung dumating ka, hindi ka pa nakinig. Anong kwenta nun? Hindi ka naging pagpapala sa pagpunta mo. Sinayang mo lang yung oras ng kapatid at sinayang mo lang yung oras. Napakahalaga po mga kapatid ng pakikinig. Kayo po ba marunong makinig? Are you a good listener? O kapag confrontation na, ayaw mo na. Nag-hysterical ka na. Kasi ayaw mo na sa marinig sa tenga mo yung mga bagay na nai-irritate ka. Alam niyo po, dapat tayong mga Christians, mga anak ng Panginoon, magaling po tayong listener. Right? Jesus was a good listener sa mga nararamdaman ng maraming tao. Nakikita niya, nararamdaman niya, naririnig niya yung mga iyak ng mga tao. Ang Panginoon mismo, nung sa Exodus, kung bakit pinadala niya si Moses sa Israelites, narinig ng Diyos yung pag-iyak, yung paghihirap ng kanyang bayan. Narinig niya. That's why He sent Moses to set them free. Maraming mga opportunities na binibigay sa atin, mga kapatid, to carry our brothers and sisters' burden. But sometimes, sayang yung opportunities na yun.
Why? Nandun nga tayo, we don't take time to listen. That's why wala tayong maitulong, wala tayong masabi, wala tayong maibigay na magandang counsel. Ipagpe-pray na nga lang, bulul-bulul pa, o hindi pa maganda yung sinabi. So listening, mga kapatid, is very important. Naririnig po ba niyo? Nandiyan pa po ba kayo? Ako po, ang problema ko po ngayon, pandinig ko. Yan po yung struggle po ngayon talaga. Pag ako nagsasalita, naririnig ko sa tenga ko, parang andito yung bibig ko sa tenga ko. Pero kailangan kong makinig sa Panginoon at sa inyo kung ano man ang mga sitwasyon. At mahalaga po na tayo po ay marunong makinig. Amen? Kasi nga, may pinapadala ang Panginoon sa atin ng mga mabigat na kalalagayan. At tayo yung gagamitin ng Panginoon for them, to encourage them, to remind them, to guide them. Kapatid. That's why James chapter 1 verse 19, sabi niya, "So my beloved brethren, let everyone be swift to hear, slow to speak, and slow to anger." Let everyone be swift to hear, or being a good listener. Right? At pangatlo, mga kapatid, na makikita po natin, paano natin gagawin na tayo po ay tutunay na maging tagadala ng burden ng ating mga kapatid. 1, be available. 2, be a good listener. And 3, stay until the work is done. Nandun ka, pumunta ka, nakinig ka, pero huwag kang umalis agad. Tingnan mo maigi yung sitwasyon. Kung ano talaga ang pwede mong maitulong hanggang sa siya ay makabangon, makaahon, makalaya at makalakad at makapagpatuloy. Amen? Yung 4 na magkakaibigan na binasa natin kanina, di ba? Hindi sila basta naging available lang, hindi lang nila napakinggan yung kanilang kaibigan. Hindi sila umalis sa tabi ng kanilang kaibigan hanggang hindi siya pinagaling ng Panginoon. Amen? Huwag tayong magmamadali o huwag nating mamadaliin kapag may taong nakikipag-usap sa atin o kahit may nagpapakounsel po sa atin. Makinig tayo, intindihin natin, no? And then assess the situation and pray and ask for God's wisdom kung ano yung solusyon sa kanyang burden o sa kanyang problema. Right? Pinapabil na ba ako? Ganon din po si Pablo, mga kapatid. Kung babasahin po natin yung Acts chapter 20. For 3 years po, nag-stay po siya sa Ephesian Church. Bakit siya nag-stay ng napakatagal? Kasi bagong-bago yung church at andoon yung disciple niya sa teams na si Timothy at maraming problema yung Ephesian Church. Kailangan niyang maging available for 3 years para makinig at makita yung sitwasyon at ayusin yung kalalagayan ng Ephesian Church. Sabi po doon sa Acts chapter 20. At maging ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. No? Nag-stay siya until His work is done. Kaya sabi niya, Tetelestai, it is finished, paid in full, bayad na. Hindi siya pumunta dito, naging bata, nagpagaling, right? Gumawa ng mga himala, at kung ano nangaral, at kung ano pa. Tapos umalis na siya, hindi po. Nanatili siya dito hanggang matapos yung mission niya. Kaya meron po tayong kaligtasan ngayon. Amen? At ganoon din po sa atin, mga kapatid. If we want to be a blessing sa ating kapatid, mapagaan yung kanilang kalalagayan, matulungan natin sila, hindi lang tayo maging available. Hindi lang tayo maging listener.
gumawa tayo ng paraan para sila'y maialis doon sa mabigat na kanilang kalalagayan. At kailangan natin ng wisdom ng Panginoon doon, mga kapatid. We are a family in the church, mga kapatid. And everyone has a burden. Meron kang iniiyak ngayon na mabigat, mahirap sa Panginoon. Right? Alam ni Lord yan. At pagpapadaanin ni Lord yan sa mga kapatiran, sa mga lingkod ng Panginoon at sa mga kapatiran para iparamdam sa iyo, kapatid, kung gaano man kabigat ang iyong sitwasyon. Na meron kang Panginoon, Diyos, at kapatiran, at church na tutulong sa iyo. Para magawa po natin to be available, okay? To be a listener, and to stay until the work is done, isa po dapat natin matutunan. Learn to forget ourselves. No? Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 3, let nothing be done through selfish motives or self-esteem, but in humbleness of mind, let everyone consider others better than themselves. No one should look only to his own interests, but also to the interests of others. Gagawa lang natin ito, mga kapatid, kapag kinakalimutan natin yung tayo. Kasi masyado tayong self-centered. Right? Puro ako, myself, me. Masyado tayong bida sa sarili natin. Pero tandaan mo, bilang Kristiyano, hindi ka lang isa. Pamilya tayo dito sa church. At mahalaga na hindi puro tungkol sa sarili mo ang naririnig ng tao. Hindi ka makakapagministeryo sa ating kapatid. Right? Hindi tayo makakatulong sa kanila kung puro sarili natin ang ating iniintindi. Kaya nga, in humbleness of mind, sabi ni Paul, let everyone consider others better than themselves. Para magawa po natin to, not only that, always be mindful of others. Magagawa natin to really carry each other's burden, to give time, visible time, listener, and to stay until the work is done. Kung lagi tayong mindful sa ating mga kapatid. Iniisip mo ba ang mga kapatid? The whole week na dumaan, iniisip mo ba ang church? Kamusta kaya yung mga kapatiran? Kamusta kaya yung mga kalalakihan namin sa church? Kamusta kaya yung mga young adults namin? Kamusta kaya yung mga bata namin sa church? Kamusta kaya yung mga leaders namin? Are you mindful? Naging mindful ka ba for your church family? Kung kamusta sila, anong kalalagayan nila? Ikaw, enjoy na enjoy ka this week. Ang saya ng buhay ko, Pastor. Maraming blessing. Ang saya this week talaga. Oo nga, ikaw masaya ka. Praise God. Pero, naisip mo ba for this week? Yung mga kananayan natin sa church, mga kababaihan natin, paano sila nag-struggle sa araw-araw ng buhay? Naisip mo ba yung ibang katatayan na nagpatuloy na nagtatrabaho to provide and protect and to establish the family? Naisip mo ba yung mga kabataan natin na ngayon ay medyo delikado ang school dahil maraming nangyayari? And we prayed for it, kapatid. Kaya sabi doon, no one should look only to his own interests, but also to the interests of others. Nawa mga kapatid, lagi tayong mindful na meron tayong mga kapatid. Ikaw nag-struggle ka rin. Pero baka mamaya yung struggle mo, mas matindi yung struggle ng pamilyang ito. Right? Always be mindful of others, mga kapatid.
Sabi po ni Charles Spurgeon, no, it is blessed to break the bread of life to others, but it is more blessed to break your own heart with them. Ang galing, ano? Dapat na break yung puso po natin kapag meron na tayong nalalaman na ganito yung nangyari sa kapatiran. Ako natutuwa mga kapatid. May mga nag-message sa akin nung nalaman nilang nanakawan tayo. At talagang natutuwa yung puso ko. No? Kasi nga, hindi lang ako tayo dito sa Acacia eh. Meron tayong Dasmariñas na pamilya. Meron tayong Cavite City na pamilya. Meron tayong pamilya sa Hawit. At nalaman nila yung ating kalalagayan at nangyari sa atin. They prayed for us. At nakakatuwa po yun, mga kapatid. Na nalaman mo na may dumadami sa iyo, may pinapag-pray ka, at alam mo na kasama mo sila sa mga sitwasyon na meron ka. Di ba? Yan nawa, mga kapatid, na-break yung heart talaga natin. Kapag may nabalitaan tayo sa kapatiran na may malungkot na nangyari sa buhay po nila. Another quote, bago po ako magtapos. Sabi po ni Max Lucado, we are not called to carry the weight of the world. We are called to carry one another. No? Si Max Lucado, si Charles Spurgeon, nakita ko. Baliktad, Neng, baliktad. Okay lang. Naririto tayo, tinawag tayo ng Panginoon para tingnan, alagaan, mahalin, dalhin mo yung kapatid mo. At isa sa pinakamatindi, yung asawa mo, hindi mo lang siya asawa. Kapatid mo siya sa Panginoon. Right? Yung nanay mo, hindi mo lang siya nanay. Kapatid mo siya sa Panginoon. Yung anak mo, hindi mo na siya anak. Mga tatay dito. Kapatid mo rin siya sa Panginoon. At dapat kung ano yung kalalagayan niya, pakinggan mo siya, maging available ka sa kanya, mag-stay ka sa kanya until such time na nakikita mo, nagiging okay na siya at nakakatayo na siya. Right? So always remember, brothers and sisters, when we are full of burdens, we have a family that will carry our burdens. May pamilya tayo at didilagyan tayo ng pamilya ng Panginoon, yung ating immediate family. We have a church to carry our burdens. And we have Christ who always carry our burdens. I just hope and pray, mga kapatid, no? Na lagi tayong nag-iisip, how can we carry the burden of the church, the burden of our family, and the burden of our church. Dahil si Kristo ang unang nagdala ng burden po natin kung bakit tayo po ngayon. At patuloy siyang nag-i-invite sa atin, if you have a burden today, kapatid, sabi lang ng Panginoon, at dito po magtatapos, Matthew 11:28, sabi ni Jesus, come to me, all of you who are weary and heavy burden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Tayong lahat po dito, hindi po tayo exempted. Lahat po tayo may burden o burdens. Alam ni Lord yan. Sabi lang ng Panginoon, He is inviting us. Hindi kaya ng parents mo na tulungan ka sa burden mo, hindi kaya ng asawa mo na tulungan ka sa burden mo, hindi kaya ng pera mo na tulungan ka sa burden mo. Pero si Lord kayang-kaya kang tulungan sa daladalahin at bigatin mo ngayon. Amen?
kayang-kaya tayo ni Lord na tulungan at alisin sa sitwasyon po natin yun. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon palagi at lagi nating ipag-pray ang isa't isa at lagi nating alamin, ipakita sa atin ng Panginoon kung paano tayo makakatulong at magiging pagpapala sa ating mga kapatid at sa ating pamilya na lagi nating kasama. Amen? I hope and pray mga kapatid na itong mensahe ng Panginoon for this morning will help us na ma-realize na hindi tayo exempted sa burdens and troubles of this life. Pero ang maganda po, hindi po tayo nag-iisa. Kasama po lagi natin si Lord at meron tayong church family na laging naririyan para sa ating lahat. Amen? Para tayo damayan, tulungan, akayin at ipanalangin at patuloy na mahalin. Kaya magbahalan po tayo lagi at pagpanalanginan sa isa't isa. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po Lord sa umaga pong ito na pinagkalab niyo po sa amin. Thank you Lord for reminding us again that we should carry each other's burden, Lord God. Ikaw mismo ang nagbigay ng napakatinding halimbawa kung paano mo po dinala, inalis ang aming mga bigatin sa buhay at ang aming mga kasalanan. Lord, thank you so much dahil kami po ay nakalaya sa pagkaalipin po namin sa mga kasalanan. At ngayon po, Panginoon, ay daladala po namin ang pag-asa na galing sa iyo at ang kaligtasan na pinangako mo sa amin. Tulungan mo kami, Lord God, na kung paano ikaw ay binuhat kami, inayos kami, at pinagaang ang aming buhay. May we be a burden bearer sa aming pamilya, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kapatid. At kung sino mang tao yung dadalhin mo sa amin, may we be a blessing sa mga taong ito. Makita po nila at maramdaman at marinig ikaw, Panginoon, sa buhay po namin. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na maging sensitibo sa patuloy na paggalaw at paggawa ng Espiritu sa buhay po namin. Inabalik po namin si Lord ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian at karangalan. At Panginoon, ito po ang aming samang dalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nanatili po tayo mga kapatid at tayo